Sige, no? So, kita ba yung aking, ano? I think nag-start na yung recording, no? Okay, so, kita ba ang aking screen? Kita naman, no? Sige, so, ang topic natin is about the, what do you call this? The integral calculus, no? That is the topic. Okay? Sige, wait lang, ha? Check ko lang yung aking, ano. Okay. Okay, sige, so let's start, no? So now, ang ating topic is about integral calculus. You can see it, no? Doon sa ating topic dito. So as you would see, this is the basic integrals, no? So actually madami siyang formula. Sobrang dami, no? I think marami pa kata sa ano yun, sa differential, no? 47 ata kung di ako nagkakamali. Ito yung basic integral doon sa mga ano, kumbaga sa mga what do you call this? Sa mga constants, ayan, makikita nyo dito, exponential, logarithmic, trigonometric functions. So, but don't worry, we have the calculator technique. Kung paano siya atakihin, no? We can, ano, kailangan, may nagano ba? Okay, sige, no? So, ayun, 23 na agad to. Trigonometric function pa lang yan. Pag sinama pa yung inverse, 29 na. Tanong ko ba, kaya nyo bang kabisaduhin yan? Di ba? Hindi, no? I think we cannot memorize this. But later, I will show you how to use our calculator for our own benefit, no? Dagdagan mo pa yung hyperbolic, no? 37 formula. Can you, guys, I will ask you, is there anyone sa inyo ang kayang kabisaduhin to? Tama ba ako? I think si ano, sino ba yung nagaya sa inyo sa math? Kabisado ata to eh, no? Tama ba? Sino ba yung nagaya sa inyo? Yung babae? Pangalan si ano? Basta yun. Si ano, sino ka binagaya sa inyo guys? Dito yun, nakita ko kanina eh. Kabisado, tama ba? Kabisado niya ata yung integral saka differential. Tama ba? So, hindi yan, si Miss ano, Miss Lares nga, si Mary Rose. Hindi daw, oo. Mm. Hindi lang daw integral ang kabisado. Baka padi-DE, no? Kabisado rin, no? Pati Laplace transformation. So, ayun. Anyway, so tayo hindi lahat. Baga, pag normal lang tayo, hindi natin makabisado yan, no? Pero sabi ko nga, may calculator naman. May 43 na yan, no? Imagine ko, hyperbolic, 43. Samahan mo pa ng substitution sa integration by parts. Pati yung, yan, yung makikita nyo, 47 na yan. 48, Wallis formula. Diba? So, eto mga to, ayun, 48 formulas. Yun yung kailangan nating i-calculate. No? Pero ito guys, halimbawa, itong plane areas, no? Halimbawa, yung plane areas. Ito yung ano, ito yung kailangan natin ng hindi na ako na-calculate, kailangan natin i-analyze. Mga worded problem applications to. Kasama na dyan yung polar coordinates, centroid, length of an arc, Pappus theorem. Mamaya magbibigay ako. Pappus theorem is used to solve uh, the area for the first proposition of Pappus, while the second, ano naman, yung tinatawag natin na volume, yun yung tinatawag na second proposition of Pappus. Area is equal to S times 2 pi d prime. Area is equal to integral of square root of 1 plus dy over dx squared times 2 pi d prime. So later, we will be having a discussion. So itong mga to ay
second preposition of Pappus. Mamaya, no, I will have an example how to solve this. Then even yung using the volume solid revolution, which is we call this the hollow cylindrical shell because it's the integral of 2 pi y x dx. And as well as the horizontal string or the circular ring or washer method. So we also have the moment of inertia, I sub x and I sub y, and this is the formula. Siguro, we can now start solving problems. Then later, we will be using our calculator. Okay, so for the first part of the integral, so ito ay integral calculus. Okay. So for the integral calculus is we have 3t minus 1 cube. Integral of 3t minus 1 cube. No? So yun yung ating magiging pinaka formula, dt. So paano natin yan guys? No? So doon muna tayo sa manual convention or manual solution. U is equal to 3t minus 1. Find the derivative. The derivative of 3t is 3 dt. Divided by 3, divided by 3, we have 1/3 du is equivalent to dt. So basically, yan yung way. Meron ka tinatawag na, ito yung tinatawag na normalizing factor. Now, to solve this, kapag pwede na natin, kumbaga pwede na natin gamitin yung power formula kung naaalala nyo kanina. So, 3t minus 1, meron kang 3 plus 1 all over 4 times 1 over 3. Then this will become 1 over 12, 3t minus 1 raised to 4 plus c. So don't forget yung plus c kasi yung ibang teacher, di ba? Mali talaga score nyo pag walang plus c, no? So kailangan may plus c tayo. Pero sa choices naman usually meron yan, no? And that is the answer on that part. That is letter A. Now, to use your calculator, actually nakikita na yung calcio ko. No? Kita nyo ba yung calcio ko sa screen? Or medyo malabo ba? Nakikita ba dyan? Sa side nyo? O sa, kumaga sa ano? Okay, kita, no? Okay, sige, no? So, we have, dapat una, para safe, pwede na kayo mag-radian mode. Although, pwede pa to by, what do you call this, by degree. Kasi what if may trigonometric, makalimutan nyo. Basta bago kayo gumamit ng calculator, make sure that naka-radian mode kayo, no? Basta gagamit ng calculus. DE, advanced math, sa calculator, naka-radian mode, no? Then, press this one, yung integral. Tapos, ilagay nyo na dito, 3, wala tayong t, but replaced by x. Minus 1. Okay, cube. So, maglagay ng limit. Kahit ano, pwedeng 1 and 0. Pag nag-error, palitan ang limits. Ganun lang kasimple. No? O, 0 to 1, ganun kasimple. So, meron kang 5 over 4. So, naglagay ako sa calculator, ang gagawin lang natin is maglagay ka lang dito ng any value, let's say 0 to 1, gayon mo ng 3x minus 1, 3, dx ang mangyayari dyan, kaya ang lalabas is 5 over 4. Now, from the choices, let's say this is the letter A, substitute ko lang yung 0 to 1. No? So, alimbawa, ano magiging sagot? Pag sinubstitute ko by 0 to 1, itong 3t minus 1 raised to 4 all over 12, dapat ang lumabas ay 5 over 4 din. So, let's check, no? So, ang gagawin ko, I will just ilalagay ko na lang dito 3x minus 1. So, maglagay ka dito ng maglagay ko dito ng raised to 4 all over 12. Okay. Calc of 1. So, lalagay ko lang dito. O 4 over 3. Minus. Tandaan may calc 0 pa. Diba? May calc 0. No? So, calc of 0. So, may 1 over 12. So, kapag minus mo ito,
Actually, kung imamano-mano ko na ito, 12 divided by 3, 4 times 4, 16. 12 divided by 12, 1 times 1 is 1. So, meron kang 15 over 12. Get the lowest term. So, meron kang 5 over 4. So, makikita mo dito, may similarity. So, therefore, I am sure na letter A ang sagot. So, shadean ko na yan. Kasi ito ang pinakasagot. Okay, nakuha ba yung paggamit ng calculator sa integral calculus? Yes or no? Okay, so nakuha naman, no? I hope, no? Lahat, no? Pag hindi nakuha, sabihin lang para maulit natin. Okay, ito naman. Evaluate the integral. Pwede rin sa calculus yan. Pero syempre, i-solve muna natin mano-mano. O, x squared. O, saan ba siya naka-ano? Square root of x cubed plus square root of x cubed plus 2 dx. O, paano yung gagawin natin dyan? Magle-let nyo ka dito. Usually yung complex. Mas complex to. So, x cubed plus 2. The derivative is 3x squared dx. Since wala namang 3 dito, pwede kong, pero may x squared, i-divide ko lang by 3. Kaya meron kang normalizing factor na x squared dx. Then, therefore, dahil meron siya nito, hindi pwede mo na itong i-integrate. So, pag integral mo to, may katumbas yan na 1/2. Diba? Dx. So, pag integral mo ito, so that is x cubed plus 2, 1/2 plus 1 all over 1/2 plus 1 multiplied by yung ating multiplying factor of 1/3. So, therefore, we have x cubed plus 2 raised to 3 over 2 times what do you call this? 1/3. So, kapag kinuha natin siya, ito ay magiging reciprocal 2/3 x cubed plus 2, 3 over 2 times 1 over 3rd. Therefore, kapag minultiply ko itong 1/3 sa 2/3, we have 2, 9. Then x cubed plus 2, 3 over 2 plus c. So, this is the answer using our method, no? Yung talagang natural method. Okay. Okay. Any question so far? May katanungan kayo? Okay. So, ayun, no? So, therefore, guys, makikita natin dito na yan yung method. Pero kung gagamit ako ng calculator yan, ito ang method. Paano kung gagamitan ng calcul? So, dun tayo sa tanong, integral of x squared alpha x squared divided by, multiplied by square root of alpha x cubed plus 2. Okay? So, meron ka dito na, let's say 0 to 1. Pag nag-error, palitan ng limits. Ganun lang kasimple. So, meron kang 0.5256. So, sa calcu, nung kinalculator ko ito, ang ginamit ko na limit ay 0 to 1. So, again, tayo magsiset. Pag ano, pwedeng palitan. So, ito ay ginawa ko ng, ginamit ako ng calculator. Ang nakuha kong sagot ay 0.5262. Now, to check, is titignan ko yung nasa choices. Let's say sa letter A. So, ito ay 2 out of 9 x cubed plus 2, 3 over 2. So, lagay ko ng 0 to 1. Tingnan natin kung ano ang lalabas. Okay, so doon tayo sa part na to. Okay, dito sa calculator, what should we do is, lalagay ko yung 2 out of 9. Then, x cubed alpha x raised to 3. Then, plus 2. Then, raised to 3 over 2.
Okay, so pagkalagay mo dyan, ikakalc ko na lang. Kasi yun ang answer natin eh. So, calc of 1. So, meron kang 1.15. Sulit ko lang. So, 4 digits, no? 1.1547 minus calc of 0. So, parang ano siya, pagka sina-substitute mo lang, calc of 0. So, meron kang 0. Ano yan, 6285. Then, try to subtract this. Tingnan natin kung we can have a same value. So, we have 1.1547 minus 0.6285. Therefore, the answer is, ayun, parehas. 0.5262. So, makikita nyo na, obviously, parehas lang yung ating sagot. Okay, nakuha ba guys? Did you get it? Okay, so ibig sabihin, hindi natin problema ang integral sa pagdating sa board exam, no? O even sa inyo, no? Pag na-encounter, ay kayang-kaya. Find the integral. Ito, guys, kung makikita natin solution nito, baga, kayang-kaya, no? The integral of dx all over. I think this is an easy board exam na hindi pa yata kayo pinapanganak nito. X plus 2. 1998. So, negative 6 to 10. So, ito muna guys, sa usual du over u yan. ln of u plus c. Diba? So, therefore, ang u natin kasi dito is x plus 2. Derivative of du is dx. So, therefore, kapag ginawa natin yan, that is dx over x plus 2. So, kapag ginawa natin yan, no? So, therefore, kapag kinuha natin ang ano yan, that is ln x plus 2 plus c. Now, meron tayong values, negative 10 saka negative 6. So, try natin, ln negative 10 plus 2 minus ln, okay, di ba ito ay negative ln plus 2, di ba? Negative 10 plus 2 minus ln negative 6 plus 2. So, therefore, ito ay ln negative 8 minus ln negative 4. So, again, ito ay minus sign. So, therefore, kapag minus sign, it indicates na i-divide mo tong dalawang natural logarithm. So, ang lalabas dyan is ln of 2. Kung titignan mo sa calculator, ang ln of 2 is what? The ln of 2 is equivalent to 0.6931. So, ito yung pinaka-answer or ln of 2. Okay, pares lang naman yan. Ngayon, sa calculator, direct ako na ano yan, di ba? Hindi na ako maglalagay ng limit. Kasi in your integral calculus, you will just write 1 all over x plus 2, alpha x plus 2. And then we have negative 10, then negative 6. So, di ba parehas lang? Okay, nung ginamit ko ng calculator, 0.6931. So, direkta yan. Using calculator, 0.6931. Okay, question? I think na itindihan naman itong part na to. That is the integral or the basic of this one. Okay. So, I think na-gets naman siya, no? Gets naman siya. Okay. Okay, halimbawa ito may integral, may ano na, yan, may trigonometric function na. Integrate x cosine 2x squared. So, lagyan natin dito. What is the integral of? Sa ika-calculator technique ko. The integral of, I think, x cosine 2x squared plus 7. X cosine 2x squared plus 7 dx. So, basically, kapag ganyan, kukunin ko yung let u ko to, let u, yung mas complex, 2x squared plus 7. The derivative is 4x dx. So, since wala ka namang 4, i-normalize lang natin to 1 over 4 du x dx. Then, since x is nag-appear as well as the dx, we can integrate the cosine. Integrate of cosine of x
is sine of x plus c. So therefore, if we take the integral of cosine 2x squared plus 7, the answer is sine 2x squared plus 7, okay, with what do you call this, with a normalizing factor of 1/4. So kaya kapag kinuha mo to, that is 1/4 sine 2x squared plus 7 plus c. So yan yung pinaka-answer natin for the integral part. So makikita nyo dito, ayan, that is letter A ang sagot. Okay? So sa calculator, ganito. Gusto nyo i-multiply sa calculator. Okay, so meron kang x cosine 2x squared plus 7. Pwede ka nang maglagay ng ano. Bawa ako, may trigonometric. Minsan nilalagay ko, may decimal point, no? Pero nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo. Okay, pero ako, kahit ano naman pwede actually. Basta uniform lang. So, ito, integral of alpha x and then cosine 2x squared plus 7. And then, lagay ko yung limit. The limit is 0.5. Then 0. Okay, so yan, no? Titignan ko kung ano. Kapag nag-error, palitan ko lang yan. So, hindi naman. So, meron value, 0.07025, di ba? 0.07025. So, yun yung kanyang value. Now, I will check the answer if I will arrive at the same answer. So, 2x squared plus 7 with limits of 0 to 1. That's what I have written. No? So, I will just apply 1/4. Then, the calc button. So, 1/4. Then, sine. Then, 2x squared plus 7. Then, calc of 1. So, meron kang 0.130. Ano yan? 0.1030. Minus calc of 0. 0.1642. Okay, 0.1642. Ay, that is 0.5, diba? 0.5 ang ginamit ko. That is 0.5. Tama ba ang aking ikakalk ko? Calc of 0.5. Kailangan baka mali yung na-substitute ko. Ayan, sorry. That is 0.2344. Erase ko lang to That is 0.2344. 0.2345. Then to check kung tama din yung kinalk ko sa 0, calc of 0, naka-read na mode naman ako. Tama. So tama, no? So ngayon ang gagawin ko, 0.2345 minus 0.1642. So we have 0.073. Okay, so actually parehas lang. Okay, any questions so far, guys? Sige, sige. Ano tanong? Ito ginagawa ko, no? Integral. Pwede ka maglagay ng parenthesis.
Tapos cosine muna. Tapos alpha x squared. Pwedeng ganyan. Tapos, oh, tapos magkaroon ka dito ng ano, yung parenthesis, kailangan, ano siya, balance, kundi magsi-syntax error yan. So, 0.5, and then, lagyan mo ng 0. So, you can try it, no, at your own. Okay, lumabas yung ano, uh, x squared, 2x plus 7, kasi ito nakalagay is x squared lang. So, yun yung example, no? Lagyan natin ng 2. That is 2x squared plus 7. So, example lang yan, guys, no? Diba? So, yun yung paraan. Okay, nakuha? Napipindot ba sa calculus? Okay, so next is this one. Ito guys, this actually this is Wallis formula. Yung tinatawag na yung mahaba kanina. This is called the Wallis formula. Okay? So wait lang ha. Okay, so gano. So sana ulit tayo. Dito tayo sa problem na to, no? Wallis formula. So, ano ba yung Wallis formula? Di ba naalala niyo yung formula kanina? Hmm. Okay, so sa Wallis formula natin guys, if you still recall, meron tayong ano eh, di ba meron tayong, let's say, pi over 2 yun eh, 0 to pi over 2. Tapos sine raised to m of n. Then sine n, or kumbaga sa ano, kung titignan mong mabuti, yan yung pinaka-formula, no? So, siguro hanap nila ako ng ano, yung isang formula. Teka na, check natin dito. Balik ko lang dun sa PowerPoint kanina. So, meron ako dito sa PowerPoint. Ayun, nandito siya. Ayan, sine n or cosine theta, no? Yan yung formula, guys, no? So, para ang mangyari, kung titignan mo 'tong mabuti, no? Medyo mahaba-haba, pero wag kayong mag-alala, sabi ko nga kaya ng calculator 'yan. So, lagyan natin 'to ng ano, baga theta. Sin, kung 'di ba, kung ang haba eh, no? Parang ang haba, no? That is cosine to, cosine. That is cosine n raised to n theta d of theta, no? Ngayon, meron tayong ano, baga meron tayong multiplier, nagiging 1 or tawag ito, pi over 2, no? So, dalawa yung ating ano, kumbaga sa ano, kapag ito, kapag yung m or n are even. M or n even. Ito naman, ito ay kapag otherwise, no? Ibig sabihin, kung hindi niya makuha, hindi even, nag-add yung isa, yan yung multiplier. Kasi bakit? Meron tayong formula eh. Ang formula natin, guys, is this one. M minus 1, M minus 3, dot, dot, dot. Tapos, multiply N minus 1, N minus 3. Dot, 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 no? Tapos, meron kang M plus N. Diba? So, M plus N minus 2.
m plus n minus 4 dot, no? Depende sa magiging given. And yan yung ating gagamiting formula to solve problem. Okay. So ano ba yung m natin dito? I think, no? So yung m natin dun sa problem, balik tayo dun sa problem, no? Uh, m is equal, di ba meron tayong ano, so we have, what is the integral of sine raised to 5? X cosine, anong value nito? 3 raised to x dx. So basically, ang gagawin natin dito, dapat alamin natin yung m, which is the 5, yung n, which is the 3. So what we're going to do, that is 5 minus 1, 5 minus 3. Okay, stop na ako dyan kasi pag nag 5 minus 5 pa ako, 0 na yon. So hindi naman tayo pwede mag-multiply ng 0. So dito naman is 3 minus 1. So kung mapapansin nyo, hanggang dyan lang muna. Kasi kung lalagpas pa ako ng ano, hindi ano na, magiging 3 minus 3, 0 na eh. So ito naman ay 5 plus 3. Then 5 plus 3 minus 2, 6 to. Pwede pa. 5 plus 3 minus 4, 4. 5 plus 3 minus 6. Okay, so hanggang dyan na lang. Kasi pag mag-8 pa, mag-0 na yan. So yun ang iiwasan natin. No? So ito yung meron kang 4, 2, ano ba ba? So meron kang 2 divided by 8. 8 minus 2 is 6. 4, 2. So ano ang lalabas sa sagot? Kasi kung titingnan natin guys, ito yung formula niya, di ba? Ang mahaba nga, sabi ko, mahaba yung formula nito. Check natin. N, di ba? N minus 1, N minus 3. Di ba? Haba, no? Ngayon, tingnan natin guys, dun sa ating, sa ating example, using the, so ito, 4 times 2 is 8, 16. Pag multiply mo to, ilan ba yan? 8 times 6. So, i-ano natin, direkta na natin. 8 times 6 times 4 times 2. So, 384. Okay, may multiplier ka pa dyan kasi, ano to eh, di naman to even. So, multiply by 1, no? Kung even, pi over 2. So, therefore, ang 16, kapag multiply natin to, in our case, let's say, ito, no, magiging 4, magiging 2, magiging 2. Magkakaroon ka ng 8, 6, 4, then 2. Okay, no? So, meron kang, yan, 0.0417. So, this is the answer. 0.0417 or, kung hindi na natin ulit yung kanyang, I think may value siya, no? 1 over 24. So, yan yung ating magiging sagot. So, I think the answer is letter C. Okay, so, di ba? So, the answer is letter C. Okay, any question on that part? Yan yung long method. Pero syempre, sa exam, hindi nyo gagawin yan. May tanong kayo sa long method bago tayo magpatuloy. Sa exam, hindi nyo gagawin yan kasi sa exam, dedirect ako na lang yan. Paano yan? Lalagay ko sin alpha x raised to 5. Ganyan yung paglagay alpha x raised to 3. Okay, ilalagay ko kaagad yung limit
ng limit is pi over 2 kapag gumagamit tayo ng Laplace formula. Yan ang kanyang limit. 0 to pi over 2. So, magkakaroon ka ng 0.417. So, tapos na agad. So, wala pang isang minuto. Wala pang 30 seconds. May sagot ka na. Okay, question. Any question so far? Do you have any question? Sige, no? So, nakuha pa din sa calcu, no? Okay, sige. So, let's have the next topic. Ito guys, idediretso ko na sa calcu to, no? Although, Wallis formula pa rin yan, pero bakit ka pa magkukupit ng Wallis formula, ang Wallis formula kung kaya namang ilagay? Gusto nyo ba yung ganitong exam? Ayaw nyo. Mas gusto nyo yata worded problem. Eh. Tama ba? Parang gusto nga ni, sino ba? Gusto nga ni, pangalan nito, sino ba? Si, tawag ito? Yung nag-hire sa inyo? Sino ba nag-hire sa inyo? Si De Leon ba yun? De Leon ba yun? Ay, lalaki ata. Pangalan. Si Mariano, si Mariano. Gusto daw ni Mariano na ano. Si Maslares ba yun? Kala ko si Mariano eh. Oo. Ay, si Cheska ata nagsabi nun na, Sir, wag po yung mga ganyan. Masyado pong madali. Yung po, yung challenging po. Yun ang request niya. Nakakaya namang hindi pagbigyan. Diba? Kasi pag ganito, lumabas sa exam, di ba parang boring eh. No? Tama ba? May sagot ka na kaagad, pipindutin mo lang, may 0.533 ka na. Tama, no? Hindi dapat ako magbigay ng ganyan sa exam eh. No? Tama ba? Sa finals? Ayaw nila yan eh. Sino ba may ayaw niyan? Si ano pa? Si Flores, ayaw din ni Flores niyan. Kasi si Flores yung yung worded problem, mamaya, yun ang mga paborito niya daw eh. Kasi sobrang dali daw nito. So, ayun guys, no? That is the concept, no? Of the sine raised to, yung Wallis formula, no? Okay, so ganun din to guys, no? Ito, although pwede natin gamitan to ng Wallis formula, pero bakit ka pa magwa-Wallis kung pwede naman tong babaguhin mo lang to, dito tapos agad. Ay, yung 0, I think, ang dyan is 5 pi over 32 kung di ako nagkakamali, no? So, yung letter D ang sagot kasi itong 5 pi all over 32 is equivalent to parehas lang, di ba? Tapos na agad, di ba? Wala nang kahirap-hirap. Okay, question? Okay, sige. No? So, I think wala nang katanungan. Next na tayo. Ito, evaluate the integral. So, the integral of, so alam na natin yung Wallis formula, no? So, the integral of, saan ba yun? E raised to x squared plus 1. E raised to x squared plus 1 2x dx. So, let u x squared plus 1, the derivative of 2x dx. So, makikita mo dito guys, baga sa nandun na yung 2x. Pero dapat alam nyo na e raised to u, du, is e raised to u plus c. Kung nare-recall nyo ito, di ba? So, by applying the same formula, alam na natin na ito ay, so mangyari is e raised to x squared plus 1 plus c. So, wala na tayong integrating factor kasi may 2x na. So, therefore, this is the final answer for that problem. Okay, now, ang question is, paano ko gamitin sa calcu? Si calcu, ganun din naman, pares lang na principle. Lagyan nyo lang itong direkta. Okay, maglagay ka ng value. Bawa, fraction na lagay ko, 0.5 and 0.
ano yung magiging answer nun. So, ito lang yung paglagay sa calculator. Take the integral of e raised to x squared plus 1. Okay, and then 2x dx. So, lagyan mo lang dito yung 2 alpha x. And then we have 0.5 and 0. So, kapag nilagay mo siya dito, pag in-equate mo siya, so magiging ano yan, 0.7721. So, tandaan nyo lang yung ano, baga tandaan lang natin yung ginamit nating limit. And then, substitute the answer, no? Okay, so by substituting the answer, meron ka dito na e alpha x squared plus 1 calc of calc of 0.5. That is 3.4903, no? So, i-ano ko muna, no? Ika-calc ko muna. So, sa that is, lagyan nyo lang dito ang e x squared plus 1. That is 0.5 and 0. Okay, okay, so that is, I think, ang lumabas sa sagot is 3.4903 minus 0, calc 0. Ayan, so meron kang 2.718. So, pag nilagay mo dito, 2.718. So, kapag kinuha ko na ito, we have 3.4903. 3.4903 minus 2.718. So, ayun, parehas lang. Halos konti lang ang discrepancy. Sa rounding off lang, di ba? Almost the same. Okay, any question on how to use the calculator using the exponential? So, naintindihan naman, no? So, ibig sabihin, yes, may katanungan. Okay na? Okay. So, kung titignan nyo guys, walang problema pala, no? Mapa-algebraic, mapa-trigonometric, mapa-exponential, nakukuha ng calcu, no? Kaya nga sabi ko, pag ito na-encounter sa exam, dapat hindi dito palalampasin. Kasi ano yan kumbaga sure yan sure ball yung mga yan, no? Nakukuha at nakukuha yan. Kahit nga ito guys, ito, naligaw pang Wallis formula dito. Diba nakakatamad mag-Wallis Di ka-calculator ko na lang ito, di ba? Pag ganyan, di cosine 3 alpha x. Naligaw na naka-Wallis. So meron kang 5/6. Pero dito guys, makikita nyo dito, hindi, ano mo na yan, integral of cosine, pwede yan, yung, tawag ito, kasi U3, 3dA, 1/3 sine. Pero, syempre, ba't ka pa magaganon? Direkta na, no? Pwede naman ganito. Di ba? Yung 0.1431, I think, check natin kung letter A yata or B. So, I think the answer dyan is, try ko sa letter B, 35 pi, tapos kapag hindi, letter A, 768. O, diba? Tama? Nag-equal. So, you can use your calculator to find the answer for this particular problem, no? Okay, question on this part. I think malino naman ito, no? Itong part na to. Number 9 of the... Okay. So, ito guys, this is an example of a logarithm. Actually, pag ganyan, sa logarithm, pwede sa calculator yan. Itong paraan. No? Kasi ito guys, pag mga ganyan, didirekta mo na lang yan. O, paano po ipindutin yung log 10? So, 2. Log. Pwede nyo itong log tapos may base 10 dito. Tapos E. Yung E na yan, laging mo raised to 1 kasi wala namang E na. Kaya E raised to 1 na lang. Then alpha x. Then take the limit of 10 to 1. O 1 to 10 or 10 to 1. O usually ganyan, no? And then we will have the answer na 2, letter A. So, ganoon na siya kasimple.
Di ba? Kayang-kaya, eh, no? Pero kung ano yan, madali lang naman. Kukunin mo yung logarithm ng log. May formula naman yun, di ba? Pero ba't ka pa magaganon kaya? Kung yung mga kayang i-calculate, i-calculate na natin. Lahat yung mga direkta, no? So ito, halimbawa, ito, medyo siguro pwede natin i-solve para ma-recall. Pero halimbawa, yan, no? Find the integral cosine 2x e. Yung ating e is equivalent to sine 2x. Okay, dx. So, i-u ko ito in complex, no? U is equivalent to sine 2x. The derivative of, I think that the derivative of sine is cosine 2x. Then may 2 ka pa dito, no? So, di ba usually, that is the, hindi, ang gagawin natin yan is, i-u mo yan, di ba? Parang, u is equal to sine 2x, then cosine 2x. So, the derivative is 2 cosine 2x. So, ngayon, dahil, kumbaga sa lumabas ito, may integrating factor tayo na 1/2 du cosine 2x dx. So, ito lumabas ito. Therefore, the integral of cosine is 1/2. Ang integral ng cosine is, I think, positive sign 2x. Okay, plus c. So, yan yung magiging pinaka-final answer. Pero nga pala, no, that is e. Hindi nga pala to sandali e nga pala ito. Pag ito, ang gagawin natin guys, magle-let ka ng sin 2x, du cosine 2 cosine 2x. Ibig sabihin, e nga pala ito, sorry. Pero ito yung integrate natin. So, meron ka lang tawag ito, meron ka lang integrating factor na 1/2. Dahil may e nga pala ito, integral of e, yan ang gagawin pa rin natin. E raised to u plus c. So, therefore, kapag ginawa natin yan, 1/2 e raised to sine of 2x plus c. So, yun yung pinaka-final answer natin for this part. In which, sa case na ito, meron kang letter A. And you can use your calculator to prove. So, pa-check nga guys kung tama. The answer is letter A. You can use your calculator to prove, no? If our answer is correct or not, no? Sige. So, that is the number. Ngayon, ito guys, square root of cosine 1 minus x, no? Okay, so ito guys, pwede naman ito sa calculator actually, no? Pero nga, ang problema is, kailangan, alam mo yung kumbaga alam mo yung identity. Halimbawa, integral mo yung square root of 1 minus cos, ang nakalagay dito is 1 minus cos x, which is dx. Ito per se, hindi mahirap talaga yan. Kumbaga sa mahirap tawag ito, i-calculator, tawag ito, i-compute, no? But, how can we solve this, no? So, meron kasing guys, sa trigonometric identity, no? Meron kang 1 minus cos x all over square root of 2, no? So, equivalent to, wait lang Okay, so di ba ganyan, 1 square root of 1 minus 2 cos x, no? Yang na yan, kumbaga sa equivalent siya sa kung di ako nagkakamali, is sin x over 2, tama ba kung di ako nagkakamali, no? Yan lang, may lumabas. Okay, so ngayon, yan yung kumbaga sa yan yung equivalent value, okay, of this one. Tinatawag ngayon na half angle identity. 'Di ba? So, nare-refer niyo pa ba yan? O
Naalala pa yung ganyang mga identity? Hindi na, no? Wait lang ha, may kausap lang ako. Wait lang ha. Okay, so ayun, no? Ah, so going back, eto, pwede mo itong i-ano, kumbaga sa ano, pwede mong i-cross multiply. So, sine of x over 2. Di ba meron tayong mga ganyan eh, no? Na value. Okay? So, any question so far with this? Sandali parang malalobat ako eh. Wait lang guys ako ay parang malolobat. Kunin ko lang yung aking laptop. Ay, yung ano, charger. Wait lang Lobat ako eh. Wait lang kasi na lobat ako. Saglit lang. Mga ilang minutes lang saglit. Search ko lang. Wait lang guys saglit lang. Na lobat ako eh. Yan ako lang yung ano.
Okay, sige. So, going back. Continue na tayo. Okay. So, let's have continue yung aking ano. Kita na ba? Narinig na ako ulit? Kasi ngayon, nalobat kasi ako eh. Okay na? Narinig na ako? O medyo, ano, medyo, okay, dinig naman na, no? Gusto yung panulat ko. Ito. Narinig na ako, guys, no? Can you hear me ba? Narinig ako? Yes or no? Okay. So, ito, guys, balik tayo dito, no? May question kayo dito kung bakit nagkaganito. Kasi identity nito ay, ano, kung di ako nagkakamali, no? Ang 1 minus cos x over square root of 2. Ito kasi identity niyan eh. Meron kasi tayong ganitong identity ng equivalent ay sin x over 2, half angle identity. So kayo, kunin ko yung square root, ilipat ko sa kabila. Ngayon, ito mas madali itong integral eh. Okay, the integral of sin is square root of 2 negative, I think, u is equivalent to x over 2, du is 1 half dx. Divided by 1 half, divided by 1 half. So meron kang 2 du dx. Lumabas ito. So meron kang 2. So that is cosine x over 2 plus c, or negative 2 square root of 2 cosine x over 2 plus c. So pwede mo itong maging final answer. Okay, now, in using your calculator, again, pwede mong, sabi ko nga, hindi mo na kailangan ganyan eh, dahil radian mode lang basta. So, paano ulit? Shift mode, number 4 radian. Then, the integral of square root of 1 minus cosine alpha of x. Okay, so magkakaroon ka dito ng, let's say, 0.5. Ikaw na bahala sa ano. Pag nag-error, palitan. May tendency kasing ganon. Okay, pag syntax error naman, ang ibig sabihin sa parenthesis lang, no? Okay, so pero pag nag-math error, yun ang kailangan mong palitan ng limits. So hindi nag-limit, hindi nag-ano, so meron kang 0.0879. Yung 0.0879, yan yung 1 minus cos x dx na 0 to 1. Ngayon, dahil meron ka na nito, ang susunod mo dyan na kukunin, pag nakuha mo itong 0.0879, ay titingin ka doon sa sagot kung tama, no? So, pwede nating i-calc. Negative 2, square root of 2. Yun yung sagot na iisa-isay mo from the choices yan. Make sure naka-radian mode. Okay, dapat nakahiwalay siya doon sa square root, no? Cosine alpha x over 2. Okay, so kapag dinediretso mo siya, we have calc. Okay, so ang ginamit ko is 0 to 1. Tama ba? Tama ba? Ano bang ginamit ko limit? 0 to 1, no? 0.5. So, 0.5. So, dapat ilagay ko dito is negative 2.7405. So, dapat ito ay 0.5. Okay. Minus calc of 0. So, negative 2 square root of 2. Okay, so try natin i-type direkta sa ating ano. Kumbaga sa ano, negative 2.7405 minus 2 square root of 2. So, kapag kinuha mo yan, meron kang, ayun, parehas, 0.0879. Ito rin yung nakuha natin. So, ibig sabihin, guys, tama yung naging sagot natin. So, ang ano lang ibig sabihin niya, no need to do this, just do this. Kaya kayo guys, tatanungin ko, kailangan niyo pa ba mag-calcu or hindi na? Baka mas gusto niyo yung ano eh, yung long method. May calcu o gusto niyo may calcu o parang sino ba may ayaw? Si ano atang may ayaw eh. Sino may ayaw sa inyo? Si Mariano daw ayaw daw niya.
Tama ba, Miss Mariano? Gusto mo ano eh, yung solution eh, no? Ay, wala ba? Pero ano mas gusto mo, Mariano? Ano mas preferred mo? May calcu o yung ano? May calcu o yung wala? May calcu. Oh. Sige, no? So, ayun. So, ayun, yun yung answer, no? Ayun. Ito naman guys, no? Sabi ko, ito, kagaya niya, no? Actually, ano yun, kumbaga sa ano, kung hindi ako nagkakamali, ano yun, trigonometric substitution. O di pwede naman nating, ano, isolve. Kung nare-recall nyo yung trigo substitution, so balik na tayo dun sa formula ng trigo substitution. Nandito yun, ay, wala. Tama, dito yun eh. Trigo substitution. Saan ba yun? Trigo sub. Ayan, nakikita niyo yung formula. So, ibig sabihin, hindi sa atin lahat nakakaalala to. No? Pero, for the sake na, ano, sabihin natin, sige, for the sake, kunwari, walang calculus, pwede pa rin natin masolve. Dun sa problem, makikita nyo, ang sabi dun sa problem, no? Ang gagamitin natin itong u is equal to a sin theta. Kasi according to the problem na meron tayo, nasaan na ba yun? Ito. Okay, so find dx all over 4. Yung 4 kasi yung a. So therefore, if we will try to solve this, doon sa ano no, meron kang dx, integral of dx, all over, ano to, 4 minus 9x squared, square root 4, 9x squared. So, usually, ang a squared mo ay 4. Ang ang 3x mo, yun yung u. Kasi ang 9x squared, yun yung u squared. Tapos ang a mo ay 2. So therefore, meron ka ng value. Since nauna to, ang gagamitin mo is u a sine of theta. Kasi kung titingnan mo, yan ay a squared minus u squared du. Diba? Kapag in-integral mo yan, according to the table, yan ay gagamit ka ng u a sine theta. So, ano yun natin ulit? That is 3x, that is 2 sine of theta. No? So, yun. Kailangan kukunin yung ano, kumbaga sa ano, x 2/3 sine of theta. Then, get the derivative. 2/3 derivative of sine is cosine theta d of theta. No? Then, substitute. What is the dx? 2/3 cosine theta d of theta. Divided by square root of 4 minus 9 2/3 sine of theta square. So therefore, kapag tinuloy-tuloy pa natin, 2/3 cosine theta d of theta square root of 4 minus 9. So magkakaroon ka ng 4 over 9 sine squared of theta. So this will be cancelled out. Therefore, we have 2/3 cosine of theta d of theta all over square root of 4 minus 4 sine of squared theta. So kapag giniwalay-walay mo ito, pag tinuloy-tuloy mo pa rin, 2/3 cosine theta d of theta divided by, so ihiwalay ko ito, itong 4, 1 minus sine squared of theta. Alam natin, ang 1 minus sine squared of theta ay identity, cosine squared of theta, di ba? Recall nyo, sine squared of theta plus cosine squared of theta equivalent to 1. So, ibig sabihin, alam natin na ito na yung magiging kanyang 2/3 cosine theta d of theta. Then, take the square root of 4, that is 2. And ito, magiging cosine squared of theta. Then, square root. Magiging cosine of theta na lang. No? So, magka-cancel ito. Then, ito, 2/3 magiging times 1/2 2 over 6 d of theta. So 1/3 theta plus c. Okay, question. Di pa tayo tapos dyan. No?
Kasi ano pa yun eh, may pag-aano ka pa. Gagawa ka pa na no, trigo substitution kasi itong method na to. This is called trigonometric substitution. Diba? So that is trigonometric substitution. So kaya-kaya naman eh. No? Okay, so ngayon, para makuha natin yan, di ba meron kang triangle. Alalahanin yung ginamit natin. Di ba ito yung ginamit natin? 3x to, ito ay 2. Sine of theta. So basically, ang sine of theta is 3x over 2. Which is, yan yung opposite. Di ba? Over hypotenuse. Ano yung opposite? 3x. Ano yung hypotenuse? 2. Ito yung angle. So, kung ang tanong is 1/2 o 1/3 theta plus c, yung theta natin will be 1/3 inverse sine theta. Kasi, ito yung gagamitin natin eh. Di ba? So, ito obviously, ito ay, kumbaga sa 2 squared, itong part na to, no? Yung ating magiging 3x squared. Kasi di ba 3x squared plus, di ba, meron ka ditong yung kumbaga pinaka-variable, no? Let's say b is equivalent to 2 squared. So, nakaganyan yan, di ba? So, usually, ito ay magiging 4 minus 9x squared. Ito na yung 4 minus 9x squared, no? So, yan na yung pinaka, kumbaga sa yan na yung, tapos square root, di ba, kapag kinumpit natin yan. So, yun, no? Yun yung pinaka Anyway, so ito ay inverse sine of 3x over 2 plus c. So, basically, yun yung ating magiging pinaka-formula. Okay? Do you have any question with this? Kayang-kaya ba? So, kaya naman no? Okay, so yun, no? Di ba guys? That is the concept. Ngayon, ang tanong dito, what is the integral? Actually, pwede naman na to. Di ba? Inverse sine yung theta. So, arc sine, actually, ang tawag din is 1/3 arc sine of 3x over 2 plus c. Okay, any question so far with this? Malinaw ba? Mahirap ba? Kayang-kaya? Pwede sa calculator to eh. Check natin. Wait lang ha. Ay, nasa na iba? Nawala iba? Nawala, no? Wala nga. O nga, parang ilan na lang kayo? Isa, dalawa, 7. 7 na lang ata kayo. Bale, may naman. Okay. Okay, do you have any questions so far with our problems? May katanungan ba kayo? Okay, mali na naman, no? So, yun yung kumbaga sa yun yung solution. Okay, no? Medyo mahirap-hirap, pero kaya naman, di ba? Hindi naman siya ganun kahirap, no? Yes, anong question? No? Yes, yes, yes. Actually, ilalagay ko sa yun. Sa BLE, saka dun sa group chat natin. Okay, okay. Pagkatapos. Sige, sige. Pagkatapos, matatapos naman eh. Kasi, may part 1, part 2 tayo eh. Medyo matagal yung Yung susunod, mas matagal eh. Finding the area. Sige. I think ilang problem na lang ito. 2 o 3 na lang ata. So, ito guys, ito yung solution natin. Ayaw natin to. Pwede naman sa calculator to. Kung ika-calculator ko ito,
Ito yung lalabas, no? So, i-calculator ko ito. Lumalabas ba yun? Dx, di ba, ika-calculator ko yun, no? Integral of dx all over square root of, that is equivalent to 4, 9 minus x squared. So, pag in-calculator ko ito, guys, maglalagay lang ako ng limit, mga 0.5 and 0. Okay, then we have the integral of, so I will just write directly 1 all over square root of 4 minus 9 alpha x squared. And then I will write the limit, halimbawa 0.5 and 0. So kapag nilagay ko ito, yan ang lalabas ito is 0.2827. Now, let's check kung tama yung sagot natin, no? Kasi ang sagot natin is 1/3 arcsine. So to solve this, ilan ko lang 1 over 3. Paano ba pinutin yung arcsine? The arcsine is inverse sine, shift sine. And then 3x over 2, 3 alpha x all over 2. So therefore, ikakalk ko yung ano bang value yung ikakalk natin? The value na ikakalk natin yung x is 0.5. So pag 0.5 ko ito, so meron kang 0.2827. O try natin 0.2827 minus calc 0. So I guess ito ay magsi-0. So tama. So dahil lang 0 ito, obviously ito ring sagot. So dahil ito ay ito na yung magiging sagot, which is equivalent siya doon sa nakuwang sagot. Okay? So that is how we use the calculator. So ganun siya kadali, no? Kaya it's up to you kung anong gusto niyo gamiting method. Pero sabi ko nga, you have the you have the option, no? Okay, sige. So last na to. I think ito may nga ito, no? Pero sige, solve ko lang ito. Siguro kahit hanggang 15 lang tayo. Sunod, tuloy na natin sunod-sunod ng O, i-ano ko ito i-manual solution ko ito. Arcsine. So, problems 1 to 15 nandito. Part 1, no? Ano yun? Integral of, anong nakalagay dito? Arcsine. Arcsine of x. Ano yung sunod doon? Square root of 1 minus x squared. Okay, so pagkatapos niyan, dx. And then we have square root of 3 over 2. Ay, may limit na pala, no? Ang daling to, substitute. Pero syempre, solve natin yan, syempre, no? Okay, so ngayon, paano natin isosolve yan, no? How can we solve this? So, u is equal to arcsine. Tapos derivative, ay yung kailangan alam yung derivative nito. Ano ba derivative nito? Kung di ako nagkakamali, yan ay 1 over 1 minus x squared dx. Yan yung derivative niya. So kapag cross multiply ko ito, so ito yung magiging dx 1 minus x squared du. Okay, pagkatapos niyan, kung alam na natin to, alam na natin dx, alam na natin yung arcsine u. So ito, papalit ko yung arcsine na to na u. Tapos yung dx ay ito. Okay, so tingnan natin, no? Tapos meron kang du. Okay, yun pala. Kaya ko siya sinabsit kasi alam ko may makakancel. Kasi mas madali pag ganito, di wala na to. No? So ginawa ko lang paraan. So therefore, kapag tinignan ko mabuti, kumbaga sa alam na natin yung gagawin, no? Pag in-integral natin to, that is u du, take the integral. So that is u squared over 2 with variable square root of 3 over 2 to 0. And as we already know, kapag ganyan, yung u natin, alam natin arcsine x.
So 1/2 uh, arc sine x. So usually kapag naka-square yung u, ang mangyari, ito yung mag-i-square ito. Tapos papalitan ko ng square root of 3 over 2 and 0. Tapos ipapalit ko na yun dun sa ano, kumbaga sa ano, magiging ipapalit ko na yung square root of 3 over 2 dito, no? Then sa part na yan, no? Okay? Sige. So what is the next step? Okay. So now, as you already know, we have this value. Sige, no? So that is 1/2 arc sine square root over 3 over 2. But take note, naka-square ito. Okay, pag in-square mo yan, kung hindi ako nagkakamali, no? 1/2 arc sine of uh, ang square root of 3 over 2 is, kung hindi ako nagkakamali, no? That would be, pag kinalculator mo ito, anong lalabas? I think that would be, ano ba lalabas dyan? Sige, i-calculator natin. Oh, arc sine. Inverse sine. Tapos square root of 3. Then over 2. Then naka-square. Ayan, kapag in-square mo yan, so ayun, no? Meron kang 1 point something na matitira, no? Or, kailangan, i-check ko mabuti. Arc sine, 3/4, tama ba? Okay, 3/4. Okay, sige. Ayun, no? So, yan guys, no? Pagkalagay ko dyan, tapos times 1/2. Kasi di ba, in-square ko siya, times 1/2, no? Okay, so pag 0.5. So, meron kang 5.48. Ito yung sagot. So, ibig sabihin, ang sagot dito is 0.548. So, yan yung pinaka-final answer. Okay, ngayon kung gagamitin ko ng calculator from the start, ay halimbawa, gusto ko ng calcu, dire-direkta na ako. That is inverse sine alpha x. Then square root of 1 minus x squared. Then square root of 3 over 2. Then 0. So, di ba tama? Parehas lang. 0.548. So, yun din yung sagot ko. So, pag kinalculator mo to, parehas lang lalabas. So, same lang yung yung effort natin, no? Parehas lang yung 1 point, no? Sa board exam. Kahit dun sa exam nyo sa akin, sa finals nyo. So, again, malaking grade ng inyo is, yung grade nyo is yung mga major exams, midterm and finals, no? So, nakaraan, dun sa mathematics, nakita nyo na yung kaibahan, no? So, expect ko sa finals, ganun din. Ganun din, hindi naman ganun kahirap, pero ganun din yung difficulty, no? Okay, some of those questions ay galing sa board exam, no? At ito, yung mga binibigyan naman nating example ay lumabas sa board, no? So, kung lumabas to, possible na lumabas ulit. Okay, so last example, I think sa susunod na lang yung iba. I think may 10 items pa tayo. Pero sa later, next part na lang, no? Para tuloy-tuloy na siya sa DE. Okay, so yung part 1 nandito. Alis na discuss natin yung part 1, no? Okay, integral of hyperbolic tan. Ano yan? Tan x ba? Tan x dx. Okay, so paano yan? Kapag kailangan mo munang kunin yung identity. So, magte-test ka dito. Let u hyperbolic cosine
dx. Then the derivative of cosine is sine hyperbolic x. So, pag kinuha mo yung derivative niyan, dahil lumabas ito, kumbaga sa ano, lumabas ito, edi pwede na siyang integrate. So, ibig sabihin, pwede mo itong gamitin, yung ln of u. So, integral of du over cosine hx. So, since lumabas siya, magiging ln hyperbolic cosine of x plus c. So, yun na yung pinaka-final answer. Okay, nakakuha guys? Did you get it? Did you get it ba ito? Nag-get nyo ba? Okay, sa calculator, paano pindutin? Hyperbolic, punta ka ng integral. Shift, hype, dapat hype pala. Hype lang, HYP. Punta ka ng number 3. Then alpha x. Maglagay ka ng fraction, any number. 0.5, 0. Pag hindi, palitan ng limit. So, 0.12, 01. Okay. So, nilagay ko ng 0.5, 0, 0.1201. So, I will try to substitute my final answer. ln number HYP number 2 alpha x calc 0.5. Ayan, ayun na yun guys. Actually, makukuha na natin to. 0.1201 minus 0 is 0.1201. So, ito na yung pinaka-answer. So, makikita nyo guys, that is the answer for the hyperbolic tan of x. Okay? Any question guys? Naintindihan ba o medyo mahirap? Ano sa tingin nyo? Save natin to para meron tayong okay, save natin. Mahirap ba Mr. Joshua yung discuss natin? Okay lang yun? Oo. Ano mas gusto mo Joshua? May calculator wala? Ay, may calculator. Oo. Pag walang calcio, ang hirap, no? Pag kasi hindi natin lahat kumbaga sa kukuha. Sige, so stop recording ko na siguro ito. Teka lang, paano ba ito i-stop? Stop ko lang. Ito,